purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay sa araw na ito. Muli, naririto po ang ating pong programang Sa Diyos Walang Imposible, na sa inyo muli po ay sumasahimpapawid upang sa gayon ay ating pong muli marinig ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. Kaya isang mapagpalang umaga po sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundong ito na naaabot po ng social media na ito. Ito pong live streaming po natin ng ating pong programa. Hallelujah! Kanya'y nagtitiwala sa Diyos, walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang. Atin pong batiin ang ating mga kapatid na ngayon po ay nakatutok ngayong pong umagang ito mula po sa Canada. Isang mapagpalang gabi po sa inyo diyan, Brother Israel Quinto, at ganun din po sa iyong may bahay na si Sister Marilu Quinto at sa inyong anak na si Chelsea. At mula naman po sa Imus, Cavite, batiin po natin ang butihing may bahay ng ating pong kapwa lingkod na pastor, Pastor Joseph Jamboy, Lay Lara de Salit. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Sister Lay, at kay Pastor, ha? Praise God, hallelujah. Walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. At nga pala, kung kayo'y nais din makapakinig ng programa sa hapon, puntahan niyo po lamang ang programa po ni Pastor Joseph Jamboy, ang Trumpeta ng Diyos. Maririnig po ninyo yan tuwing ikalawa ng hapon. Araw-araw din po yan, mga kapatid, sa pangunguna po ni Pastor Joseph Jamboy. Nalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y nagtitiwala, sa Diyos walang. At good morning din, good morning kay Sister Lisa Villarico, at gayon din po sa iyong mga anak, Sister Lisa, mula po sa Almansa, Las Piñas. Walang imposible. At mula po sa San Pedro, Laguna, good morning church. Ang sabi po niya from San Pedro, Laguna kay Sister Becky Atendido, at ganoon na rin po sa iyong asawa na si Brother Bob Atendido at sa inyong apo na si Ali. Hanap mo ba'y kagaling? Ganon din po kay Brother Lloyd Nebres na muli mayroon na naman po siyang comment. Good blessed morning, Pastor Manny and brothers and sisters. It's another day of the Lord's hearing His word and living with it. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen to that, Brother Lloyd. Hallelujah. At ganun din sa yung may bahay na Sister Aida Nebres. At ganun din sa yung mga kasama dyan sa inyong tahanan, kina Adrian, Lloyda, at kay LA, at ganoon din kay EJ at Leiza. Hallelujah. Kung sa Kanya'y mananalig. Welcome po, Sister Lay. Praise God. At meron pong kahilingan, Sister Lisa Villarico, Pastor, papray ako, pupunta ako ng Pag-ibig para magpasa ng requirements. Sana okay na po lahat. Wala na pong problema. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Okay, sasama po natin yan sa panalangin. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? At ang sabi naman ni Brother Max, good morning sa lahat ng mga sumusubaybay. Good morning, church. Good morning din sa iyo, Brother Max, at sa iyong mga kasama dyan sa loob ng inyong tahanan. Praise God, Paskong Pasko na sa inyong tahanan. Nakita ko sa Facebook ang inyong pailaw sa inyong tahanan. Good morning sa iyong mga kasama, kina Diana Lee, kina Don Ski, kina Brother Russell at Daryl, at sa iyong mga apo. Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Kung sa
isang mapagpalang umaga rin po kay Brother Francisco Ragasa mula po sa Aristocrat Village sa may Admiral dito po sa Talon 3. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Ganon din kay Sister Ning Moreno Ragasa at sa iyong mga apo na sina Goku, Goten at Gohan at ganon na rin kay Prishan. Nais mo ba ng buhay na mapayaman? Ang landas mo Gising-gising na sa isang makulimlim na umaga ngayong pong araw na ito mga kapatid at atin ang ihanda ang ating mga sarili muli sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Muli mag-aral at magsalo-salo tayo sa banal na salita ng ating Panginoon upang sa gayon tayo po ay magsiunlad, lumago at tumatag at tumibay ang ating mga buhay pananampalataya. walang imposible kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Walang Good morning kay Sister Rose Tasipit ng Pilar Village. Ganon din po kay Brother Romy Tasipit at kay Ruru. At ganon din po mula po naman sa San Nicolas 3, Green Valley. Batiin natin Maria Cyril Pormalejo. Good morning Pastor Manny. God bless everyone from Pormalejo family of Lupang Pangarap, San Nicolas 3. SDWIM, Green Valley, yan po yung ating pong branch, yung pong chapter natin sa SDWIM. Pabati naman po ang asawa ko at anak ko, si Nelson Pormalejo at Neri Nicole Pormalejo. Praise God. Purihin ang Diyos. So, purihin ang Panginoon sa inyong buhay dyan, Sister Cyril at kay Brother Nelson at kay Neri Nicole Pormalejo ng San SDWIM Green Valley chapter. ang landas mo ay Kumusta na kayo dyan sa SDWIM Green Valley, mga kapatid? sa Diyos walang imposible. Isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Pilar Villamala na ngayon po ay nakatutok sa ating programa. Ganon din po sa inyong asawa at sa inyong pang mga anak na nariyan sa inyong tahanan. Tiwala sa Diyos walang imposible kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpala? Bueno, tayo po'y magpapasimula sa ating pong gawain sa pamamagitan po ng ating pong sama-samang panalangin at pagdulog at paglapit sa ating dakilang Diyos na buhay. Saglit po tayong lumagay sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Muli hilingin natin ang kanyang gabay at patnubay sa ating pong paglapit at sa ating pong gawain ngayong umagang ito. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang pangalan sapagkat muli ay nabiyayaan po ninyo kami ng isang panibagong araw. Muli ay iminulat po ninyo ang aming mga mata sa araw na ito upang muling masilayan po namin ang kagandahan po ng iyong nilikha at sa gayon o Diyos ay muli makapaglingkod kami sa iyo sa pamamagitan po ng pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Aming hiling at dalangin sa mga oras na ito na kami po ay pangunahan po ninyo, gabayan, turuan,
sa katotohanan ng iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na sa amin ay dadaloy at mangunguna upang kami, O Diyos, ay muli makaranas ng kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay. Ama, sa umagang ito, amin pong iniaalay ang aming buhay bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Pawiin po ninyo ang anumang magiging hadlang at balakid sa aming paglapit sa iyo sa umagang ito. At nawa, O Diyos, ay madama po naming patuloy ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay, sapagkat ang salita mo ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita, kundi ito'y mayroong taglay na kapangyarihan, sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Salamat po, O Diyos, mangusap po lamang kayo sa amin at ako na iyong lingkod ay iyong gamitin lamang instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Muling nagpapasakop po ako sa iyong banal na kapangyarihan. Lapatan po ninyo ako ng kaalaman at karunungan upang sa gayon, O Diyos, ay maihayag ko ng aayon sa iyong kalooban ang iyong mga salita. Nawa ang mga salita may magsisilbing kalakasan at kalaguan sa bawat isa na nakikinig sa umagang ito. At muli, O Diyos, kami po'y nananalig at sumasampalataya na sa umagang ito, ikaw ang aabot at tutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po, aming Ama. Muli ibinabalik po namin sa iyo ang mga papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. There is a victory. Oh, good morning kay Ricky Ragasa. Oh, is it Razon? Praise God. Good morning po, Pastor, from Imus. Purihin ang Diyos. Isang mapagpalang umaga rin po sa iyo, Brother Ricky Ragasa. At ganun din po kay Sister Alice Dacer Dorano ng Praise God, St. Joseph Casimiro. Magandang umaga po, Pastor, sa lahat ng mga kapatid sa S-Dream. Sister Alice Dacer Dorano at kay Brother Nap Dorano at ganoon na rin kay David. At mula naman po sa BF Resort, batiin din natin ng isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Beck Garcia. At ganoon din po sa yung mga pamangkin na sina Kim at Mary. Okay, bahagi na po natin ang ating pong programa. Just press the share button at ganun din po mag-host na po tayo ng Watch Party. Hallelujah! At mula sa Ligas, Bacoor, Cavite, batiin din po natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Emmy Diaz at ganoon din po ang inyong mga anak na nagtatrabaho sa inyong tahanan kina Jonah, Ivy at Reg at ganoon na rin po sa inyong apo na si Ray Han. Hallelujah! At isang mapagpalang umaga rin mula sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, Sister Elena de los Santos at isang praise God, pakikiramay sa tiyahin ng iyong asawa ang kanyang pagpanawa. Ang sa Diyos wala imposible ay nagpapaabot ng pakikiramay sa inyong sambayanan at sa pamilya ng iyong tiyahin. Okay, ang ating pong paksa ay ating pong ikalawang bahagi o ang unang bahagi po dahil kahapon po ay introduction pa lamang po ang aking ibinahagi sa inyong kahapon ng tungkol po sa The Investor. Ano po? Yung pong ang pamumuhunan natin. Ano po? Praise God. Sinaysay ko po sa inyo kahapon ang introduction ito kung sino ang tunay na namumuhunan at kung paano namuhunan ang Diyos sa ating buhay. Praise God. So, napag-aralan natin ang kanyang pamumuhunan sa pamamagitan ng kanyang sariling hininga ay ibinigay niya ang buhay sa tao ng lalangin niya. Praise God, ang tao
Nilalang niya muna ang lahat ng bagay na ating nakikita sa ating kapaligiran sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Ang lahat ng ito ay nangyari at naganap, subalit ng kanyang sabihing lalangin natin ang tao na ayon sa ating wangis, ito po ay hindi karakadaka ay lumitaw, kundi siya'y dumampot ng alabok sa lupa, hinulmahan ito na korting tao, binutasan ng ilong, at pagkatapos po ay inilagay niya ang kanyang sariling buhay sa tao sa pamamagitan ng tinatawag na breath of life. Hallelujah! So yan po ang ating tinalakay kahapon, at pagkatapos po mga kapatid, no, sa hindi inaasang pangyayari, ang tao ay sumuway sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya nga tayo po o ang ating mga ninuno ay napaalis at napalayas doon po sa tinatawag na halamanan ng Eden, yung pong paraiso. Kaya sa pamamagitan ng kanilang pagsuway, nalayo ang tao sa Diyos. Napahiwalay tayo sa Diyos. Kaya naman sa biyaya at kagandahang loob ng Diyos, gumamit siya ng mga hari, ng mga propeta, ng mga saserdote, levita o sino-sino ang kanyang ginamit upang maibalik lamang ang tao sa orihinal na kalalagayan, no? Upang muli matamasa po natin ang mga nilikha ng Diyos. Subalit, nabigo ang mga ito, kaya nga pagdating ng bagong tipan, muli ang Diyos ay namuhunan sa atin, and this time, ang kanyang inimbes po ay ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus. No po, pangalawang pagkakataon na namuhunan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng kanyang anak. Sabi roon sa John 3:16, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have an everlasting life." So yan po ang ating natalakay kahapon. Introduction lang. Ngayon po, tutungo tayo sa unang bahagi po ng ating pong mensahe, the investor, na meron pong hashtag Why Invest. Bakit kailangang mamuhunan? Bakit kailangang mag-invest? Praise God! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Kaya share na po natin mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga notebook, mga ballpen, anuman pong mga ang Biblia, ihanda na po natin. At simulan na po natin na i-share at ibahagi, at simulan na rin po ninyo ang makipag-engage sa akin. No po? Kayo po ay magsalita sa pamamagitan po ng inyong mga comment section box yan. I-type po lamang ninyo ang mga nais po ninyong iparating. At kung kayo po ay may mga nais na sang-ayunan, just type Amen, Praise the Lord, Hallelujah, kung ano-ano man po mga kapatid. Ano po? Praise God. So why invest? Bakit kailangan tayo ay mamuhunan? Bakit kailangan tayo ay maglagak, no, ng pamumuhunan? Praise God. Ano ba ang dahilan kung bakit may mga taong namumuhunan sa iba't ibang mga investment institution, investment firm, investment company? Ano po ba ang kanilang mga kadahilanan? Ano ang kanilang hangarin? At inilalagay nila ang kanilang mga pinaghirapan at maging ang kinabukasan ng kanilang buhay at pati na rin po ang kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Praise God. Hindi ba madalas tayong nakababalita ng mga taong naglalagay ng kanilang mga pera sa mga iba't ibang investment company? Legal man o hindi, kaya nga marami ang naloloko ng mga investment scam. No po? Sa kagustuhan kumita agad ng malaki. Hindi na nila nasusuri ang mga pinaglalagakan ng kanilang mga pera dahil sa mga pangakong malaking balik ng kanilang mga pera. Nakalulungkot man, pero ito ang katotohanan. Kung saan may mga taong inilalagay ang kanilang mga retirement pay, tapos maloloko lang, no? Ibinebenta ang mga lupa at ari-arian, na-scam lang. Hindi po ba mga kapatid? Praise God. Kailan lang, di ba, na balitaan po natin yung pong, kapa? Praise God. Hallelujah. At iba-iba pa, meron pa ng mga nauna na po, yung mga tinatawag natin dyan, yung mga investment na kung bagay nangangako ng malaking balik ng inyong pera. Kaya nga dapat maging maingat sa pamumuhunan. Tiyakin, siguruhin at pag-aralang mabuti
kung totoo at mapagkakatiwalaan ang paglalagakan ng inyong mga investment. Hallelujah. Tama po ba mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Glory to God. Amen. So dito, makikita natin ang dahilan kung bakit ang tao ay nag-i-invest, no, upang kumita, upang maghanda sa kanilang kinabukasan, sa hinaharap, yung future po nila, madagdagan yung kabuhayan at mas lalong managana sa mga biyaya at pagpapala. Yan po ang mga dahilan. And this is the original intention of God to His creation. For us to be more fruitful and productive. Amen po ba? Di nga ba sa una pa lang gusto na ng Diyos na tayo'y mabuhay ng sagana? Kaya nga nilikha muna niya ang lahat ng kailangan ng tao bago pa niya tayo nilikha. Tignan po ninyo, pag-aralan po ninyo yung creation. At maaaring magtanong kayo, bakit ang tao ay huling nilikha ng Diyos? Inuna na muna niya ang lahat ng mga bagay bago pa niya likhain ang tao. Bakit po, mga kapatid? Upang sa gayon ay naroroon na ang lahat ng pangangailangan ng tao at wala na siyang hahanapin pa. Saan ba kayo nakakita ng isang ina na nagdadalang tao, nagbubuntis? No po, hindi ba karaniwan sa mga nagbubuntis, sa mga kumbaga sa may mga dinadala sa sinapupunan, karamihan at kadalasan, yan ang natural na ginagawa na bago pa niya ilabas ang kanyang anak sa sinapupunan, ay inihahanda na muna niya ang lahat ng pangangailangan. Nakakita na ba kayo na nanganak na pagka nasilang na yung bata ay saka lamang bibili ng mga feeding bottles, saka lamang bibili ng diaper, saka lamang bibili ng mga baby dress? Nakakita na ba kayo ng ganon? Hindi ba wala? Bago pa niya isilang, kung minsan may mga magulang pa nga, inihahanda na yung nursery room ng kanilang magiging anak. Praise God. Hallelujah. So, ganun din po ang Diyos. Nilikha na muna niya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay bago pa niya likhain ang tao upang sa gayon ay hindi na tayo magtanong, Lord, bakit wala ako nito? Bakit wala akong ganyan? Kapatid, lahat ng bagay nilikha ng Diyos una bago ang tao upang sa gayon tayo ay walang maidahilan at wala tayong maireklamo. Hallelujah! Amen! Good morning kay Sister Marlene Soribio at ganun din po sa iyong mga anak na Elaine, Elaika at Jelay at ganun na rin po diyan sa buong compound ng Soribio. Ano po kay Nanay Meding at kay Tatay Marino, ganun na rin kay Brother Obet at sa kanyang mga anak. At ganun din kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. At ngayon pala, Sister Lily, hindi ko ma-share itong program kay Nanay Flor de Lisa kasi hindi niya ina-accept yung friend request ko. Kaya hindi ko siya ma-sharean ng ating programa. Isang mapagpalang umaga rin kay Sister Memi at Tupas Tapulaw ng Canada. Praise God. O gabi pala dyan sa Canada. At ganoon din sa inyong mga kasama dyan, kina Diana at kina JR at sa iyong mga apo. Hallelujah. At ganoon din po kay Nanay Carmen Somido. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Nanay Carmen, at kay Tatay Nick Somido. At ganoon din po kay Sister Lynn Kalinawan Primero. So, gaya na sinabi ko sa inyo mga kapatid, ano po, sa una pa lang, no, gusto ng Diyos na tayo mabuhay ng sagana. Kaya nga nilikha muna niya ang lahat ng kailangan ng tao bago pa niya tayo nilikha.
At ano ang kauna-unang ginawa ng Diyos? Ano ang kauna-unang aksyon kumbaga, kauna-unang aksyon ng ginawa ng Diyos nang malalang na niya ang mga tao? Ano po? The very first act of God when He created men. Hallelujah. Genesis chapter 1 verse 28 to 29. Napakalinaw po dito mga kapatid. Ano po? Sabi dito sa verse 28, Genesis chapter 1, God bless them. So this is the very first act of God regarding human. God bless them. Pinagpala ng Diyos ang tao. Unang-una pa lang. Kaya makikita po natin na ang intensyon talaga ng Diyos ay mamuhay tayo sa kasaganaan. Amen? Then verse 29, mababasa ninyo, hindi lang tayo pinagpala ng Diyos through His Word, but also through His action, mga kapatid. Sabi rito, then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. Oh, ang linaw yan mga kapatid. Tapos magrereklamo tayo, bakit wala tayong makain? Ang linaw-linaw rito. Sabi ng Panginoon, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. Okay, gusto kong bigyan sa inyo ng isang magandang paliwanag po itong sinasabi nitong seed-bearing plant on the face of the whole earth, no? Alam nyo kung bakit, katulad, binigyan ko na ito ng pahapyaw kahapon kung bakit po, ito pong binhi na ito, na ibinigay ng Diyos, na itinatanim, no? Ay isang halaman o isang puno, isang uri ng prutas, na naglalaman ng buto. Ano po ang dahilan, mga kapatid? Upang sa gayon, ay hindi maubos ang lahi ng anumang mga prutas o anumang mga halaman, kaya yan ay may buto. Nang sa gayon, ay mayroon po tayong makakain pa sa mga hinaharap at ito ay abutan pat matikman din ng mga susunod nating mga henerasyon. Amen? Praise God. At alam nyo ba na ito ay mayroong kaugnayan sa ating mga pananalapi, na kung saan po mga kapatid, ang ating mga pananalapi o ang ating mga kinikita ay mayroon din pong binhi na nilagay ang Diyos. Yung binhi na yon ang siyang itinatanim natin sa gawain ng Panginoon, which is the tithes. Yan po yung binhi when it comes to our financial. Sa pananalapi, hindi lamang mga prutas ang may binhi, kung hindi maging ang ating mga income sa trabaho. Yung mga kinikita natin, nilagyan din yan ng Diyos ng binhi na kailangan nating itanim. Ang problema sa atin, mga kapatid, kinakain natin yung binhi. Pag kayo'y kumain ng mga buto ng prutas, no, halimbawa na, lahat ng mga buto kinakain ng mga tao, meron pa kayang aabutan ang mga susunod na henerasyon? May maitatanim pa kaya tayo? Hindi ba wala na kung kinakain? Kaya nga hindi ipinahihintulot ng Diyos na kainin ang mga buto. Praise God. At kung kainin nyo man yan mga kapatid, tulad ng santol, ilalabas nyo rin yan, tutubo pa rin yan. So, ganun din po. Pag kinain po natin yung binhi ng ating pong pananalapi, yung ating pong investment, mga kapatid, wala na tayong
aasahang balik. Amen? Praise God. At wag po ninyong akalain na ang pagbibigay ng ikapu at pagbibigay ng ating pong pananalapi sa gawain ng Diyos ay isang bagay po na ipinipilit sa atin ng Diyos. Alalahanin po natin ang sinabi mo sa Malakay. Praise God. Subukin ninyo. Subukin lang, mga kapatid. Try. No? Praise God. Hallelujah. Sa panahon natin ngayon, hindi na compulsory ang pagbibigay. Ito'y nasa puso na natin ayon sa ipinapasya ng ating puso. At hindi na rin ito nakabatay sa 10% ng ating kita, kundi kung ano yung maluwag sa ating kalooban. Kung ano yung itinutulak ng ating puso, mga kapatid. But then, alalahanin natin, mga kapatid, ang prinsipyo ng mga magsasaka. Di ba? Noong mga unang panahon, ang prinsipyo ng ating mga magsasaka, alam nyo kung ano, mga kapatid? Ha? Kapag ka sila po ay gumagawa ng binhi, no po, alimbawa po kalabasa, no? Kapag ka sila ay umaani ng kalabasa, yung mga malalaking kalabasa na ibinubunga, mga kapatid, pakinggan ninyo. Ito ay hindi nila ipinagbibili. Kundi yung mga maliliit lang ang pinagbibili nila. Yung malalaki, itinatabi nila ito. Sa anong dahilan? Ginagawa nilang binhi ang buto ng malalaki upang sa gayon, pag ituloy tinanim nila, malaki pa rin ang aanihin nila. Ganyan po ang dating prinsipyo ng mga magsasaka. Pero ngayon, nakita nyo? Iba na ang prinsipyo nila. Kung ano yung malaki na siya nang ipinagbibili. Yung maliliit, siya na nilang ibinibinhi. Kaya hindi kayo magtataka kayo kung bakit maliliit na ngayon ang mga prutas, ang mga ano, no? Dahil nga nabaliktad na po. Praise God. So, ibig kong sabihin, mga kapatid, kung ano yung itatanim natin, siya nating aanihin. Pag nagtanim tayo ng maliit, aani tayo ng maliit. Alangan nang umani ka ng malaki, maliit yung iyong itinanim. Tama po ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya nakita po ninyo, mga kapatid, no? May mga kapatid tayo, may mga miyembro tayo na talagang man napaka-faithful nila pagdating sa pagtatanim ng binhi. Hallelujah. Kaya sinasabi rito, I give you every seed-bearing plant on the face of the earth. Kasama dyan ang ating pananalapi. At narito ang mga dahilan kung bakit namumuhunan ang tao, kung bakit kailangan mamuhunan tayo sa ating buhay, spiritual o mag-invest sa Diyos. Okay, praise God. Ano ang unang dahilan, mga kapatid? Praise God. Ano pong unang dahilan? Meron ba kayo naiisip na unang dahilan kung bakit kailangan nating mag-invest, kung bakit kailangan nating mamuhunan sa gawain ng Diyos? Okay, magandang gabi kay Sister Chiki Nadia ng Canada. Praise God. At ganoon din po sa iyong mga kasama dyan sa inyong bahay, Sister Chiki, no, kay Edson. At ganoon din kay Sister Leia. At ganoon na rin sa iyong mga anak na sina Isabel, Nudge at Jed. Praise God. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Lioby Palomares at kay Brother Rudy Palomares. Hallelujah. At good morning din kay Sister Levi Rafael at kay Brother Ruel Rafael. At sa inyo na rin pong apo na si Eris at kay Kit. Praise God. Hallelujah. Okay, isang mapagpalang umaga rin kay Nanay Stella Pugal ng Bikutan. Nanay, paki-accept lang po yung friend request ko para nanonotify po kayo ng programa po natin. Ano po? Ano po ako sa inyo, nag-ask po ako, nag-request po ako ng friend request. Hallelujah. Puri na Diyos. And from Dasmariñas, Cavite, batiin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Analisa Moreno de los Reyes, at sa iyo rin mga kasama dyan sa inyong tahanan, Sister Analisa. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Okay. Sabi nga ni Sister Lily Pangilinan, para lumago. Hallelujah. Yes. Pwede po yan, mga kapatid. Ano po? Pero ang una pong dahilan ay upang maranasan. Yun na rin po ito pong, ganito na rin pong ibig sabihin nito, yung lumago. Upang maranasan ang kasaganaan, mga kapatid, na inaalok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kasaganaan.
Praise God, di ba? Ang sabi ron sa John chapter 10, verse 10, pakinggan po ninyo, no? Hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So ito po, yung buhay na inimbest ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Na nang si Kristo Jesus ay nagbuwis ng kanyang buhay, ang hatid nito sa atin ay upang magkaroon tayo ng kasaganaan. That they might have abundant, no? Abundance. Praise God. Hallelujah. So yun po, mga kapatid, kabaliktaran sa pagparito ng diablo, no? Ang diablo ay naparito upang magnakaw, upang pumatay, at upang pumuksa. So magkaiba sila ng layunin, no? Dahil ang devil, ninanakaw niya. Ano po ang ninanakaw niya sa atin? Ang ninanakaw niya sa atin ay ang ating pong mga ari-arian. Yung mga kalusugan, mga kapatid. Hallelujah! Pumapatay siya sa pamamagitan ng mga sakit at karamdaman. Pinupuksa niya, no, ang lahat ng ating mga relasyon sa ating mga mahal sa buhay. So he is the destroyer. While Jesus came, no, sabi rito that they might have life and have it more to the full. Yan po, mga kapatid, ang reason on why we invest or why we should invest. Mamuhunan tayo nang sa gayon maranasan po natin ang masaganang buhay. Kaya kita ninyo yung kasaganaan ng mga taong malaki ang kinikita sa mga investment plan nila, mga kapatid. Yung mga kumikita yung kanilang mga shares of stock, praise God. Yung mga nag-i-invest sa mga food, no, sa mga restaurant, nag-i-invest sa mga properties. Tingnan ninyo ang kanilang buhay masagana. Hallelujah. At kung nais nating managana ang buhay natin, ang isang kasiguruhan at katiyakan na tayo sasagana sa ating buhay ay mag-invest po tayo sa Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. Ikalawang dahilan on why invest. Upang makamit ang inaasahang tubo o interest ng ating investment. Hindi nga ba ito ang interest ng mga nag-i-invest ang kumita ng doble ang kanilang investment? Tama po ba? Umaasa sila na madodoble yung kanilang mga ininvest. Inaasahan nila na mag-interest ang kanilang mga investment. Praise God. Hallelujah. Kaya sila nag-i-invest. Gusto nilang dumoble yung kanilang pera. Gusto nilang dumami yung kanilang pera. Gusto nilang ito'y lumago, umunlad. Hallelujah. At naalala nyo ba ang sinabi ni Jesus sa mga alagad sa Aklat ni San Juan, Kapitulo 15, talatay 1 hanggang 5? Anong sabi rito, mga kapatid? Anong sabi niya? Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So, paano daw tayo bubunga ng marami?
Paano? Paano lalago? Paano uunlad? Paano magdodoble ang ating kasaganaan, ang ating investment, ang ating puhunan? Manatili sa Kanya at sa Kanyang mga salita. It is because Jesus said, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Yan po ang ikalawa, no? Upang maranasan, makamit ang inaasahang tubo o interes ng ating mga puhunan. Ikatlo ay upang mapaglaanan natin ang ating hinaharap o kinabukasan. Yes. Ano ba ang naghihintay na kinabukasan sa atin? Ang tayo ay malayang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang makasiguro at makatiyak tayo na yung inilaan at inihandang mansyon ng Diyos para sa atin ay ating makamit at matirhan. Upang makasiguro, makatiyak tayo na makikita natin ang Diyos na tunay na namuhunan ng kanyang buhay para sa atin. Hallelujah. Yan ang dahilan. Bakit kailangan natin mamuhunan? Sa gayon, mapaglaanan natin yung ating kinabukasan. Sabi nga ng Psalms 31 verse 14 to 15, ayon sa New Living Translation, New Living Translation, ganito ang sinasabi rito. But I am trusting you, O Lord, saying, you are my God. My future is in your hands. Na kanino daw ang future natin? Sabi nga ng isang awit, and because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds my future. Our life is worth a living just because He lives. Siya'y nabuhay na mag-uli upang sa gayon ay magkaroon ng katiyakan at kasiguruhan ng ating future sa Kanya. Siya ang may hawak ng ating kinabukasan, mga kapatid. Kaya sinabi niya sa verse 15 ng Psalms 31, my future is in your hands. Rescue me from those who hunt me down relentlessly. Rescue me. Praise God. So, ang tunay na may hawak ng ating kinabukasan ay hindi yung mga institution, hindi yung mga investment institution na pinaglalagakan natin ng ating mga pananalapi, hindi ang mga binibili nating shares of stock. Mga kapatid, ang tunay na nagbibigay sa atin ng magandang kinabukasan, yan ay walang iba kundi ang Diyos na siyang humahawak ng ating kinabukasan. Amen? Your tomorrow is safe in God's hand. Psalm 16 verse 5, according to Good News Translation. Good News Translation here, sabi niya, you, Lord, are all I have. Ikaw lamang ang Panginoon, ang lahat-lahat ng mayroon ako. And you give me all I need, at ibinibigay mo sa akin ang lahat ng aking kailangan. My future is in your hand. Oh, hallelujah. Napakasarap pakinggan, kapatid. Praise God, you Lord. Ikaw lang ang lahat-lahat sa akin. Diba? Praise God.
Hindi yung asawa ninyo na sasabihin nyo, ikaw lang ang lahat-lahat sa akin. Wala nang iba, ikaw lang ang lahat-lahat sa akin. Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Ikaw ang kaligayahan ko. Abay, pagkaganyan mga kapatid, wala kayong kinabukasan. Dahil ang tunay na kinabukasan, hindi hawak ng ating mga anak, hindi hawak ng ating mga asawa, hindi hawak ng ating trabaho, kundi ang Diyos lamang ang may hawak ng kasiguruhan ng ating mga kinabukasan. Kaya nga sabi ni David, You Lord, ikaw lang, are all I have. Ang mayroon ako. Ikaw lang ang mayroon ako. Hallelujah. And you give me all I need. My future is in your hand. Oh, hallelujah. Praise God. I want you to take note of this, mga kapatid. Itong mga verse na ito, upang sa gayon, sa panahon na kayo'y pinanghihinaan, sa panahon na kayo ay nangangailangan, nakita ninyo ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen? At dyan papasok, mga kapatid, yung sinasabi rito na ikaapat at panghuli kung bakit tayo dapat mag-invest ay upang masigurong matutugunan ang mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. Praise God. Hallelujah. Bago pa niya tayo nilalang, ganun din sa ating kapanahunan ngayon. Kapatid. Alam niyo, sabi ng 2 Peter 1:3, pakinggan ninyo. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat, hindi kakaunti, hindi ilan-ilan lang, ipinagkaloob sa atin ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan. So, binigay sa kabuhayan at sa kabanalan, maging sa kabanalan, in life and in godly life. Praise God. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin, sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Hallelujah. Ibinigay na sa atin. Ipinagkaloob na sa atin ng Kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Glory to God. Meron pa bang hindi na ibigay ang Diyos para sa atin? Meron pa ba siyang nakalimutang ipagkaloob? Samantalang sinasabi ng aklat ng Roma, naibigay na nga niya, kung naibigay niya ang kanyang bugtong na anak, gasino pa ang mga bagay na susunod dito? Kung yung kanyang anak na kaisa-isa, ibinigay niya. What more? Yung mga bagay na kailangan pa natin. Kapatid, hindi ba niya pwedeng ibigay yung trabaho na hinihingi mo? Samantalang ibinigay niya buhay ng kanyang anak, yun ang ipinuhunan niya. Praise God. Hindi niya ba kayang ibigay yung pambayad mo ng Meralco, pambayad mo ng bahay? Praise the Lord. Kapatid, ang kailangan lang ito. Sinabi ng unang 1, Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 15. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya. Ano sabi ron? Pagkakatiwala sa Kanya. Na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Always remember, yung unang panalangin na itinuro ng Panginoon, Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang iyong kaharian, di ba? Sundin ang iyong kalooban. Kaninong kalooban? Sa'yo? Sa asawa mo? Sa boss mo? Kaninong kalooban? Sa Diyos. Kung ipagkakatiwala,
anuman ang hingin mo, sabi niya, sa kanyang kalooban ay dinidinig niya tayo. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman na natin na nasa atin na ang mga kahilingang sa kanya'y ating hiningi. So, hindi lamang tiwala, kapatid, kundi mayroong pananampalataya. Amen? Yung pagtitiwala, sasamahan ng pananampalataya. Magkaiba po yung tiwala sa pananampalataya. Magkaiba yung paniniwala sa pananampalataya, mga kapatid. Yung paniniwala, yan ay lumalabas lang sa ating mga labi. Yan ay nasa ating kaisipan, naniniwala tayo, nagtitiwala tayo, pero hindi natin magawang sampalatayanan sa paanong paraan. Yung tayo, sinabi rito sa binasa natin, nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan, nasa atin na ang mga kahilingan sa kanya'y ating hiningi. Kung baga, angkinin mo na. Angkinin mo na nasa iyo na yung hinihingi mo, mga kapatid. Amen. Sasabihin nyo, para naman tayong loko niya, pastor, wala pa nga sa akin Sasabihin ko, angkinin ko na. Para naman tayo sira ulo niyan. Well, it is better to be crazy in the Lord, not in the... Kaysa tayo ay maging crazy sa word. No? Amen? Mas mabuti na yung maloko ka sa Panginoon, mabaliw ka sa Panginoon, kaysa naman mabaliw ka sa mundong ito. At yan ang nangyayari, maraming nababaliw sa tindi ng mga problema ang pinagdadaanan. Sa matitinding mga pagsubok na pinagdadaanan, maraming nade-depress. Di ba? Maraming nai-stress. Well, kung craziness ang pag-uusapan, mas ma-crazy na tayo about God. Mabaliw ka na kay Kristo, sa Diyos, kaysa mabaliw ka sa mundong ito. Sa mundong ito, pag nabaliw ka, sa mental hospital ka dadalhin. Samantalang, pag ikaw ay nabaliw kay Kristo, sa ating Panginoon, nabaliw ka sa Kanya, sa langit ang punta mo. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So, maliwanag po, mga kapatid, no? Na masiguro natin, praise God, na matutugunan ng lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Kaya po tayo nag-i-invest. Yan ang hangad ng maraming investor. Di ba? Karamihan nag-i-invest sa lupa dahil ang lupa daw hindi nagde-depreciate yan. Tumataas ng tumataas ang halaga niyan. Nang sa gayon, sa darating ng mga panahon, meron silang maipamamana sa kanilang mga anak. Merong matitirhan ng kanilang mga anak, o kaya kung ito man ay mapagbibili nila sa malaking halaga na dahil kumita na. Ngayon, makakatiyak na sila, makakasiguro na sila na matutugunan ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak, ng kanilang mga mahal sa buhay. Kumita na. Praise God. At yan ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Kapatid, no? Na kapag tayo ay naglaan ng pamumuhunan sa Panginoon, praise God, tiyak at siguro na tayo ay aabutin niya. At hindi niya tayo kailanman pagkukulangin. Sabi ng Pilipos 4:19, and my God shall supply all my needs according to His riches in Christ's glory. So, yan po, kapatid, ang ating mga dahilan. 4 na kadahilanan. Ulitin ko po, ang 4 na kadahilanan kung bakit kailangan ang tao ay nag-i-invest. Okay? Praise God. Una, upang muli maranasan ang kasaganaang inialok ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Praise God.
Bakit ko sinabing upang muli maranasan? Dahil nawala nga sa atin itong kasaganaan na ito. Pinalayas ang ating mga ninuno sa halamanan ng Eden. At sa pamamagitan ni Kristo, muli iniaalok niya ang abundant life. Upang magkamit ng inaasahang tubo o interes ang ating mga pamumuhunan. Praise God. At kung tayo po ay hindi nananatili sa Kanya, hindi nakakabit, hindi tayo magbubunga, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng inaasahang tubo o paglago at pag-unlad ang ating mga pamumuhunan upang mapaglaanan natin ang hinaharap o kinabukasan. At ikaapat ay upang masigurong matutugunan ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang mga mensahe ngayong umagang ito. Bukas po, what to invest. Yan po ang ating magiging tatalakayin bukas. Part 2, the investor, hashtag, what to invest. Ano ang ating ipupuhunan. Yan po ang ating tatalakayin bukas. Kaya nga, hinihimay-himay ko po ang topic na ito upang sa gayon, mga kapatid, lubos po nating maunawaan ang kahalagahan ng pamumuhunan. Amen po ba? Hindi lamang sa pinansyal na aspeto, kung hindi sa espiritual na pamumuhunan po natin sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Po ay dadako po sa ating pong mga kahilingan, mga kapatid, ating pong ilapit at idulog sa Panginoon ang ating mga kapatid na nangangailangan po ng kapangyarihan ng Diyos. Praise God, nangangailangan po ng kagalingan o ano man pong mga pangangailangan sa buhay. Atin po silang idudulog at ilalapit sa Panginoon. Sama natin sa panalangin. Praise God. Ang ating kapatid na sina Rufino Costales Jr. at Rogelio Costales. Ganon din po si Rowena Meriman, Ret Meriman, Mary Joy Mendoza, Sheila May Arisa. Sama rin natin sa panalangin si Annabel, si Rachel, si Amanda, Angela, Rodel at Arian Costales, Morgan and Connor Meriman, Keith Mendoza. At ganon din po, sama rin natin sa panalangin si Marilyn Estonactoc Foster, Romerico Dumlao, Diosdado Gotera, Zilda Rosales, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdestan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda. Sama rin natin sa panalangin si Flor de Lisa Lopez and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala Family, Lilibet Ramirez and Family, Brian Dembiaje, Rosel Domingo, Yefremia Conje, Lisa Villarico at ang pensyon ng kanyang mga anak, Ernie Perez, Ronald Chan, George Teodoro, Remy Costales. At sama rin natin itong pong mga kabuhayan ng ating mga kapatid. Ano po? Yung pong Skyhook GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Chriskit Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo at Bookkeeping Firm ni Sister Lily Pangilinan, at maging itong car rental services ni Brother Lloyd Nebres at Brother Fred Lopez. Sama na din natin yung Bimbis Lutong Bahay na online business ni Sister Marlene Soribio. At ganoon din po yung pong Providence Memorial Plan po ni Sister Ningneng at Mr. Analisa Moreno de los Reyes. At ganoon din po, sama na rin natin yung paupahang bahay po ni Sister Remy Costales at ni Nanay Leti Ignacio. At kung kayo man po ay may mga nais na idulog at ilapit sa Panginoon, ay pwede po natin pwede nyo pong i-PM sa akin. Ano po? Upang sa gayon po, sa gitna po ng aking panalangin ay maisasama po natin sa panalangin ang lahat ng inyong nais na idulog at ilapit sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise God. So tayo po ay lumagay sa diwa at presensya ng ating Panginoon Diyos upang sa gayon
ay ating maranasan ang kanyang katugunan at kasagutan sa umagang ito. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan, tinanggap po namin bilang pagkaing espiritual na sa amin po ay patuloy na nagbibigay kalaguan ng aming buhay pananampalataya. Panginoon, narinig po ninyo ang mga pangalang aking nabanggit sa kahilingan. Diyos, inilalapit at itinataas ko po sa iyo ang mga kapatid kong ito. Ikaw ang sa amin ay nagsabi, Panginoon, na kami malayang makalalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang aming kamtan ang awa at habag sa panahong kailangan namin ito. Naririto ang mga kapatid na nangangailangan ng awa at habag, Panginoon. Lalo na yung mga pinahihirapan ng mga cancer, sakit sa puso, diabetes, kidney problem, Panginoon, nerves problem, mga nasa kalalagayang depresyon ng kanilang mga buhay, takot at mga alalahanin. Ngayong umagang ito, Ama, pinangahawakan namin ang iyong mga pangako. Ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan, Panginoon. Isinugo mo ito upang sa gayon ay pagalingin ang lahat ng mga may sakit at karamdaman. At sa iyong mga latay na tinamo sa krus ng Kalbaryo, pinagaling mo ang lahat ng anumang uri ng mga sakit na dulot ng kasalanan, Panginoon Diyos. Kaya naman sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko po ang lahat ng klase ng sakit at karamdaman. Right now, in the name of Jesus, we declare and we proclaim healing, O God. Divine healing miracles right now in the name of Jesus, and by the stripe of Jesus, we rebuke all manner of sickness and diseases, and we declare deliverance, healing, and miracle. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga, na muli ipinaranas mo ang iyong kapangyarihan sa lahat ng mga nasa banig ng karamdaman. Diyos, idinadalangin ko rin po sa iyo, maging ang mga kabuhayan ng aking mga kapatid. Pagpalain po ninyo, O Diyos, sa napakaraming nagaganap na pagkalugi ng mga kabuhayan, mga negosyo, pagkawala ng mga trabaho, subalit ang mga anak mo na nagtitiwala sa iyo, kailanman ay hindi mo pababayaan, Panginoon. Sa gitna ng pandemyang ito, sa gitna ng mga kawalan, sa gitna ng mga uncertainties, Panginoon Diyos, ikaw ay nagbibigay katiyakan at kasiguruhan sa iyong mga anak na lubos na nagtitiwala at nananampalataya na anuman ang aming hihilingin sa iyo, Panginoon, ay aming sampalatayanan na ito ay nasa amin na. Kaya sa pangalan ni Jesus, salamat po na pinagpala mo ang bawat kabuhayan, ang bawat may trabaho, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na pinagpapala mo ang kanilang mga pangangailangang pang-araw-araw. Subalit, ninanais at ninanasa mo na sa bawat kabuhayang ito ay maitanim nila ang binihi ng pamumuhunan, Panginoon, upang sa gayon ay patuloy at patuloy na dumaloy ang kasaganaan sa kanilang mga kabuhayan at sa kanilang mga trabaho. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga anak na natutunan ang pagtatanim ng binhi upang sa gayon ay managana sila
at matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw ng kanilang buhay. O God, muli, nananalig, sumasampalataya po kami na Ikaw ang Diyos na mag-iingat sa aming mga kapatid na nasa ibayong dagat. Lord, lalong-lalo na ang aking may bahay, ang aking asawa na si Rochi Dalena, Panginoon, patuloy po ninyo siyang samahan. Patuloy, O Diyos, na pagpalain ng iyong proteksyon ang kanyang buhay. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan at sa mga panganib, maging sa espiritu ng COVID-19 sa Amerika, maging si Desmond at si Zaira, ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga in-laws, Panginoon Diyos. Right now, O God, inaangkin ko po na Ikaw ang mag-iingat po sa kanila. Ang aming mga kapatid na nasa gitnang silangan, Sister Lisa Domingo at ang kanyang pamilya, Brother Arnel Alpon at ang kanyang pamilya, ganun din po, Panginoon, si Jun Soribio and family, Marvin Soribio and Mario Soribio and family, at ganun din si Mary Grace Sumido Enriquez, Panginoon, na nasa Dubai. Ganun din po si Leia Palomares, Panginoon Diyos. Patuloy mo silang ilayo at iingatan sa kapahamakan. At ang aming mga kapatid na nasa Canada, Panginoon, ang Quinto family, ang De La Cruz family, Kahala family, Ramirez family, Sobrepeña family, Sister Lea Rosas, Santos family, Kaligdan family, Panginoon. Ganon din po, Lord, si Christ Magdalena at ang kanyang asawa, Lord, patuloy niyo po silang ingatan at patuloy na patnubayan at gabayan, O God. At ilayo sa kaso ng mga COVID-19 sa bansang Canada. Salamat po, O Diyos, dinadakila, pinupuri ka namin sa iyong kabutihan. Ngayong umagang ito, Ama, pagpalain ninyo ang aming donation drive, ang aming relief operation, Panginoon. Humipo ka ng mga manonood, ng mga nakasubaybay, na tutulong at magiging katuwang po namin sa paglikom ng mga pangangailangan maitutulong namin sa mga nasalanta ng bagyong Rolly at Ulysses, Panginoon. Salamat sa mga hinipo mo, salamat sa mga nagkaloob, Panginoon Diyos. O God, we praise and we glorify your name, O God. For you alone, O God, are worthy to be praised. Salamat po. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God. Naglolo ko po ang ating internet service. Praise God. Hallelujah. Nagkakaroon tayo